Mga kabayan, mariing kinwestiyon ni retired Lieutenant General Antonio Parladi Jr. ang pag-aresto kay retired Major General Romeo B. Puquis at iginiit na mas malalim at mas seryosong tanong na dapat sagutin ng pamahalaan lalo na sa hanay ng mga retirado at aktibong kawal. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Ano ba ang krimeng ginawa ni General Puquis? Gaano ito kaseryoso? Krimen ba talaga ito? Binigyan din ni Parlade ang personal niya nga pagkakakilala kay Puquis bilang isang opisyal na tapat na naglingkod sa bayan. Matapos niyang paglingkuran ang bansa ng tapat at personal kung alam na ginawa niya ito, karapat dapat ba siyang arestuhin? Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ano? Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga kumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Panawagan ng mga retiradong sundalo, iginiit ni Parladi na hindi lamang ito usapin ng isang tao, kundi ng buong komunidad na mga nagsilbi sa sandatahang lakas. May karapatan kaming malaman ito. Kami, ang mga retiradong sundalo ng bansang ito, ay may karapatang malaman. Gayon din kayo ang mga nasa aktibong serbisyo. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao, na tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Kinwestiyon din ni Parladi kung ano talaga ang nagtulak kay Puquis na gawin ang mga ipinaparatang laban sa kanya. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ipinaparatang? May saysay ba ang kanyang hinaing? Personal ba ito o ito ba ang parehong hinaing na nararamdaman nating lahat? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganoon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, papagsakit, wala naman ganoon. Ayon kay Parlade, hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa publiko ang buong katotohanan. Hindi pa natin naririnig kung ano talaga ang tunay na sitwasyon dito. So yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng mga damdamin nating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa. Sa kabila ng mga paratang mariin ang paninindigan ni Parlade, ngunit sa puntong ito, may isang bagay akong tiyak. Si General Romeo Puquis ay hindi ang kriminal. Ikinumpara sa mga anyay tunay na salarin na hanggang ngayon ay hindi pa napapanagot. Libo-libo ang gumawa ng napakaseryosong krimen laban sa mamamayan at estado sa harap mismo ng ating mga mata na dapat nasa kulungan, ngunit hindi. Darating at darating ang panahon ng paniningil. Tibayan mo ang loob mo, sir. Basta sa tama ka, fights lang. Ang pahayag ni retired Lieutenant General Parladi Jr. ay sumasalamin sa lumalawak na sentimento ng maraming Pilipino na ang pag-aresto kay General Puquis ay hindi lamang usaping legal, kundi usapin ng hustisya, konsensya at kung sino ang tunay na dapat managot sa bayan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa nangyaring pag-aresto sa dating general na pumupuna sa kamalian ng gobyerno, ibig sabihin ba na dapat manahimik na lang ang bawat Pilipino sa kabila ng nagaganap na malawakang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Naniniwala ang kampo ni retired Air Force General Romeo Puquis na nalabag ang karapatan nito sa ginawang pag-aresto sa kanya kahapon na.
Bunsod nito, plano nilang magsampa ng reklamong administratibo at kriminal laban sa mga pulis na umaresto kay Pocis. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Pocis sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kahapon, balak sanang makipagpulong ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanilang kliyente, ngunit bigo ang mga ito na makalapit kay Pocis. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bago mangyari ang pag-aresto, nagkaroon muna ng masusing investigasyon bago isumite sa prosekusyon ang reklamo para mahanapan ng mga sapat na basihan sa pagkakaso. Nag-ugat ang kaso sa mga social media post ni Pocis na nanghihikayat umano sa publiko na lumaban sa gobyerno at ang pakikipagpulong niya sa mga kapwa retiradong general para bumaliktad sa administrasyon. Gayon din sa pangunguna sa isinagawang rally ng United People's Initiative noong November 16 at 17 noong nakaraang taon. We demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Itong ating Philippine National Police, we uphold the Constitution and the duly constituted authorities. If there is a basis for the referral of case that you have committed against this law, ay ang gagawin po ng PNP, of course, will gonna implement it without fear or favor. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice, hindi sapat ang pagveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos na halaga sa Program Appropriations o UA sa 2026 National Budget. Tumutukoy ang UA sa mga programang mapupondohan lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. Nakatakda niyang questionin ang UA dahil unconstitutional at labag ito sa saligang batas. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, simulat sa poll, dapat walang unprogrammed appropriations at patronage-based programs sa national budget. Naniniwala rin ito na kung walang mga pagtutol na ginawa ang publiko, posibleng mas mataas pa ang pinayagang alokasyon para sa unprogrammed appropriations ngayong taon. So I will have to challenge it before the Supreme Court. Kukunin ko lang yung huling pinirmahan ng ating Pangulo at we're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. The President's veto of unprogrammed appropriations items in the 2026 national budget is the direct consequence of popular vigilance and pressure. On the contrary, without the recent waves of citizens' protests and calls for transparency, the Marcos administration would have likely permitted a much higher UA for this year. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni Education Secretary Sani Angara na mas mararamdaman ang mga reforma sa edukasyon ngayong taon matapos maaprubahan ang higit 1 trilyong pisong budget ng DepEd sa 2026 General Appropriations Act. Ayon sa kanya, kauna-unahan nito na naabot ng bansa ang UNESCO benchmark sa education spending na magpapabilis sa pagpapatayo ng mga paaralan, pagbili ng aklat, digitalization sa mga probinsya at pagbukas ng libo-libong bagong posisyon para sa mga guro at kawani. Tiniyak ni Angara na direktang mapapakinabangan ng mga guro at mag-aaral ang mga programa. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inihayag ng Department of Justice o DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez na bukod sa reklamong paglabag sa anti-graft law,
Naharap na rin sa reklamong plunder si dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa DOJ. Dagdag pa ni Martinez, kabilang sa mga kapwa respondent ni Ko ay ang mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH. Kaugnay pa rin ito sa anomalya sa flood control projects. Walang ibinigay na halaga ang DOJ kung magkano ang sangkot sa plunder complaint. Isinagawa na ang preliminary investigation kahapon, ngunit wala kahit abogado na dumating para kay Ko. Sa ilalim ng Republic Act 7080 o Anti-Plunder Act, hindi bababa sa 50 million pesos ang halaga upang makasuhan ng plunder at kinamkam ito na higit sa isang beses.